Magandang araw po sa ating lahat. Andito na naman si Ate Estela ninyo para magbigay ng kaunting kaalaman na ayon lamang sa aking pananaliksik. Ang aking ibabahagi sa video na ito ay ang dalawa sa pinaka-pinag-aralang halaman sa mundo ng siyensya. Ang sibuyas at bawang ay kabilang sa tinatawag na allium family. Ibig sabihin, magkahawig sila ng natural na compounds na may mahalagang papel sa blood flow at kalusugan ng mga ugat, na napakahalaga lalo na sa kalusugan ng mga lalaki. Ayon sa mga pag-aaral, ang sibuyas at bawang kapag pinaghalo ay may kakayahang tumulong sa mas maayos na daloy ng dugo sa katawan, na isang mahalagang salik kapag may problema sa pagtigas. Kung napapansin mo na parang hindi na ganoon katigas tulad ng dati, o minsan ay hirap tumagal, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. At sa video na ito, ipapaliwanag ko kung bakit ang sibuyas at bawang ay tinatawag na isang natural na power duo, at kung paano ito makakatulong sa kalusugan ng mga lalaki. May chemical ang katawan na tinatawag na nitric oxide. Ito ang responsible sa pagpapaluwag ng mga ugat para mas mabilis at mas maayos ang daloy ng dugo. Kapag masikip ang ugat, mahina ang daloy. Mahina ang daloy, mahina ang pagtigas. Ang sibuyas at bawang ay tumutulong sa tawan na mag-produce ng mas maraming nitric oxide, kaya mas maraming dugong nakakarating sa maselang bahagi. Parang hose lang yan. Kapag may bara, mahina ang agos. Ang bawang ay may alisin na lumalabas kapag ito ay diniktik o hiniwa. Ang alisin ay nakakatulong magpababa ng bad cholesterol, tumulong maglinis ng bara sa ugat, nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Samantalang ang sibuyas ay may quercetin, isang malakas na antioxidant. Ang quercetin ay nagpoprotekta sa mga ugat, pinipigilan ang panigas ng ugat, pinananatiling maayos ang daloy ng dugo. Kapag malinis at healthy ang mga ugat, mas nagiging maayos at mas tumatagal ang pagtigas. Hindi direktang pampataas ng testosterone ang sibuyas at bawang, pero may mahalaga silang papel. Dahil sa antioxidants ng sibuyas, napoprotektahan ang cells na gumagawa ng testosterone, mas nagiging stable ang libido, mas nagiging responsive ang katawan sa stimulation. Pero tandaan, kung kulang sa tulog, sobra sa stress at walang galaw, kahit anong kain mo, mahirapan pa rin ang katawan. Paano ito ihanda? Bakit mas mainam ang hilaw? Kapag masyadong naluto ang bawang at sibuyas, nasisira ang ilan sa mahahalagang sustansya, lalo na ang alisin. Paraan, diktikin ang 1 butil ng bawang. Hiwain ng pino ang kaunting pulang sibuyas. Ihalo sa 1 kutsarang pure honey. Bakit may honey? Binabawasan ng tapang. May natural energy. Tulong sa stamina. Inumin, umaga na walang laman ng tiyan, o bago matulog. Kung masela ng sikmura, huwag sosobra. Ihalo ang sibuyas bawang suka, mas okay ang apple cider vinegar. Kaunting sili, gawin itong regular na side dish. Mas mahalaga ang consistency kaysa dami. Paalala, maging totoo tayo. Kahit gaano kagaling ang sibuyas at bawang, hindi ito instant at hindi magic. Madalas ang problema sa pagtigas ay konektado sa stress, diabetes, alta presyon, paninigarilyo, sobrang alak. Para mas gumana ang epekto, ayusin ang tulog, bawasan ang stress, gumalaw kahit simpleng lakad, iwasan ang yosi at sobrang alak. Ang sibuyas at bawang ay tulong, hindi kapalit ng healthy habits. Kailan dapat kumonsulta sa doktor? Kung matagal na may problema sa pagtigas, paulit-ulit kahit inaayos ang lifestyle, may diabetes o alta presyon, mas mabuting kumonsulta sa urologist. Kung may natutunan kayo sa video na ito, i-like, i-share at i-follow para sa mas marami pang natural health tips. Tandaan, ang pag-alaga sa kalusugan ay hindi kahinaan. Ito ay respeto sa sarili at sa mahal mo sa buhay. Maraming salamat sa panood at hanggang sa susunod na video.